Kabanata 1201. Hindi nagsinungaling si Charlotte dahil tinawagan niya talaga si Danrick sa labas. Malapit na ang itinakdang araw ng pagkikita nila, at gusto niyang malaman kung kumusta na ito. Sa nakaraang buwan, hindi siya kinontak ni Danrick. Mahigpit na pinanatili ng Erihal ang lahat ng impormasyon, kaya wala siyang natanggap na balita. Bagamat nag-aalala siya, hindi siya nang ahas na magtanong. Ngayon na malapit na ang araw, gusto niyang kumustahin ito. Patuloy na tumunog ang telepono ngunit walang sumagot. Nais sana ni Charlotte na magpadala ng tao upang magsiyasat. Ngunit naalala niya ang paalala ni Sean na huwag makialam sa kahit ano, magpahinga lang, at protektahan ang mga bata, kaya hindi na niya iyon ginawa. Sa pag-alala niya roon, binawi niya ang pansamantalang ideya. Tumingin siya sa kagubatan na hindi kalayuan at nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa. Si Mr. Lindbergh ay magiging maayos lamang, wika ni Lupin upang palakasin ang loob niya. Siguro makakapagbigay siya ng balita pagkatapos ng ilang araw. Iyon na lang ang dapat kong ipang-aliw sa sarili ko, buntong hininga ni Charlotte. Nasaan si Gordon? Nagpaikot si Lupin ng tingin. Kanina nagpapatrol siya sa labas. Heto na siya. Pagkasabi niya noon, mabilis na lumapit si Gordon at huminto sa harap ni Charlotte. Miss Lindbergh, bati nito ng magalang. Maraming bisita ngayon sa manor, kaya maaaring maging magulo. May problema ba tayo sa seguridad? Tanong ni Charlotte na may pag-aalala. 57 bisita ang narito, kasama ang mga magician, tugon ni Gordon. May dala pa silang maliliit na hayop. Pinapa-inspection ko na ang lahat. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa seguridad. Salamat, sagot ni Charlotte. Walang anuman. Bahagya siyang yumuko, saka tumingin kay Lupin. Kailangan kong bantayan ang paligid dahil maraming tagalabas. Dapat ay manatili ka sa tabi ni Miss Lindbergh at sa mga bata sa lahat ng oras. Naiintindihan ko, hindi ko iiwan si Miss Lindbergh ngayon. Ang iba ay i-assign kong protektahan ang mga bata, mabilis na sagot ni Lupin. Mas mahalaga ang mga bata kaysa sa akin, sabi ni Charlotte. Kahit may gustong manakit sa akin, kaya ko silang harapin. Hindi ako basta masasaktan ng ilang asasin. Opo, sagot ni Lupin ng nakayuko. Siguraduhin ang lahat, bantayan ang mga bata ngayong gabi. Kailangang maging maayos ang lahat, paalala ni Charlotte. Opo, aayusin ko agad. Huwag kayong mag-alala, dagdag ni Gordon. Kahit pa may nakapasok na kalaban sa grupo ng magician, kaya naming resolbahin iyon. Hindi sila malamang na marami, kaya maging panatag kayo. Mas mabuti ang nag-iingat. Tinitigan ni Charlotte ang ginagawang entablado at lalo pang kinabahan. Sige, magtrabaho na kayo. Babalik ako pagkatapos kong tingnan si Fifi. Tumango si Gordon at sinenyasan ng dalawang bodyguard na samahan si Charlotte bago umalis. Tulad ng sinabi niya, dinalaw muna ni Charlotte si Fifi. Ilang araw na itong matamlay. Bakit kaya? Matagal na mula nang mabasa ito ng ulan, kaya dapat ay maayos na ito. O baka naging mas marupok simula nang maging alaga. Baka may nakain itong mali, mungkahi ng isang bodyguard. Siguro hindi sanay sa beef sa F-Nation. Agad na inutusan ni Charlotte ang isa na kunin ang karaniwang kinakain ni Fifi upang ipasuri kay Sam. Nag-aalala siyang baka sinadya ang pagkakasakit ni Fifi. Pagkatapos noon, bumalik siya sa mga bata. Naglalaro si Louis ng Lego kasama ang mga bata. Ang galing ninyo, Sir Louis, sigaw ng mga bata habang pumapalakpak sa spaceship na binuo nito. Masayang ngumiti si Louis. Gusto pa niyang mag-Lego, ngunit nagsawa na ang mga bata at gustong matutong gumawa ng dessert. Mukhang nahirapan siya. Hindi ako marunong gumawa ng dessert. Tatawagan ko kaya ang mommy ko para turuan kayo. Sure, sabay-sabay na sagot ng mga bata. Naglalakad na sila papunta kay Sherlan nang makasalubong nila si Charlotte. Nginitian siya ni Louis bilang pagbati at nagpatuloy kasama ang mga bata. Nakonsensya ng bahagya si Charlotte sa pagsisikap nitong palugurin siya. Ngunit wala siyang oras para pag-isipan iyon. Mas mahalagang maging mapayapa ang susunod na 2 araw. Hindi na malayan ng lahat na gabi na pala. Natapos na ang entablado sa labas, kasama ang ilaw at audio system. Hindi mapigil ng mga bata ang kanilang excitement at paulit-ulit na nagtatanong kung kailan magsisimula ang magic show.
Nagpagawa si Sherlon ng magandang viewing platform sa ilalim ng entablado. Pati ang mga mesa ay inilabas sa hardin upang makakain sila habang nanunood. Tuwang-tuwa ang mga bata sa ideya. Maging sina Robbie at Ellie ay nagtatatalon sa tuwa. Mga bata pa rin sila, sa huli. Simula nang lumipat sila sa manor, hindi pa sila nakalabas. Natuwa sila noong una sa farm at vineyard, ngunit kalaunan ay nabagot din. Ngayong may mag-ikong palabas, muling nabuhay ang kanilang sigla. Pati si Dr. Felch na laging nag-iisa ay pumunta sa palabas matapos imbitahan ni Sherlon. Dahil sabik ang mga bata at si Dr. Felch, hindi na gustong sirain ni Charlotte ang saya. Sumama siya sa lahat papunta sa hardin upang kumain. Inupuan sila ni Sherlon na magkasama sa isang mesa sina Dr. Felch, ang mga bata, at siya, habang sina Charlotte at Louis naman sa hiwalay na mesa. Pinalamutian pa niya ang mesa ng pulang rosas upang magkaroon ng romantikong ambience. Nagpasalamat si Louis sa ina. Pati si Charlotte ay nagpasalamat din. Nagsimula ang palabas habang tumutugtog ang musika. Makulay na ilaw ang nagliwanag sa entablado, inilalantad ang isang magandang babaeng tumutugtog ng piano. May magkasintahang sumasayaw sa tabi, tinatamaan ng spotlight na parang sinag ng buwan. Kahanga-hanga ang tanawin. Ito ang opening number nila, paliwanag ni Sherlon sa mga bata. Kung puro magic trick lang, baka hindi masyadong masaya. Kaya nilalagyan nila ng ibang performances. Ang ganda, tuwang-tuwang sabi ng mga bata. Hindi maintindihan ni Dr. Felch ang usapan. Habang kumakain, nagsalita siya kina Sam at Hailey. Malamig ang panahon. Hindi ba giniginaw ang mga mananayaw sa nipos ng suot nila? Hindi napigilan ni Hailey na matawa. Umiinit po sila habang sumasayaw, paliwanag ni Sam. Buti na lang hindi nila naiintindihan ang Chinayan, kung hindi baka pagtawanan tayo. Sa bagay, sabi ni Dr. Felch sabay lingon sa triplets. Hindi ako makapaniwalang marunong na sila ng Filipinian sa bata pa nilang edad. Kahanga-hanga. Normal lang siguro sa mga bigwig ang magkaroon ng mga batang henyo, biro ni Hailey. Bihasa sila sa Filipinian at Chinayan. Naiintindihan ko ang Chinayan nila. Ang cute nilang pakinggan, tawa ni Dr. Felch. Napatawa rin si Hailey. Napangiti si Charlotte nang makita kung gaano kasaya si Dr. Felch. Cheers, Charlotte, sabi ni Louis sabay taas ng baso. Nakipag-toast si Charlotte at uminom ng kaunti. Pinapaalalahanan niya ang sarili na huwag uminom ng sobra ngayong gabi. Masarap ang foie gras. Tikman mo, alok ni Louis. Sige, bumaling siya rito. Louis, darating si Zachary bukas. Susunduin niya si Ellie, at darating din si Jamie. Gusto kong makasama si Jamie ng ilang araw kaya maaari ko bang imbitahin silang manatili muna sa manor? Siyempre, agad na sagot ni Louis. Kaibigan ko si Zachary. Iaabot ko ang imbitasyon. Nakalimutan kong magkaibigan pala kayo. Ngumiti si Charlotte, pero medyo mayabang si Zachary, kaya hindi ko alam kung tatanggapin niya. Kung hindi, si Jamie na lang ang patutulugan ko rito. Ayos lang, kahit ano ang gusto mo. Suportado kita, sagot ni Louis ng may lambing. Salamat, tugon ni Charlotte sabay toast. Masayang nilagok ni Louis ang alak sa baso. Nang makita ni Sherlon ang masayang pag-uusap nila, nakahinga siya ng maluwag. Mukhang hindi masasayang ang pagsisikap ko. Pagkatapos ng ilang baso, namumula na ang pisngi ni Charlotte. Nagsalin pa si Louis ng isa pang baso ng alak para sa kanya. Hindi ako pwedeng uminom ng marami ngayong gabi. Charlotte, bago pa niya matanggihan ang alak, lumapit na si Sherlon upang makipag-toast sa kanya. Kaagad tumayo si Charlotte. Lady Sherlon, ako dapat ang nagpunta sa inyong mesa para mag-toast. Pamilya tayo, wala nang pormalan. Ngumiti ang Duchess at taos-pusong nagsabi, sana'y magkaroon ng masaya at malusog na kabataan ang mga bata, at sana kayong dalawa ni Louis ay maging maligaya. Iyon lang ang nais ko. Nakaramdam si Charlotte ng pagka-guilty sa kanyang sinabi. Mahal na mahal ni Sherlon ang mga bata. Palaging inuuna ng Duchess ang mga bata, kaya nagpapasalamat si Charlotte sa lahat ng tulong nito, kahit may mga hinanakit pa siya rito. Cheers! Thanks, Mom! Sabay nilang ininom ang laman ng kanilang baso. Hinaplos ni Sherlon ang balikat ni Charlotte at pinaalalahanan siya.
Huwag kang uminom ng sobra. May palabas pa tayong panunuurin. Opo, Lady Sherlyn. Paupo pa lang si Charlotte nang hindi sinasadyang matamaan niya ang mesa. Mabilis na lumapit si Luis at enalalayan siya, puno ng pag-aalala. Si Diana naman, na nakatayo sa gilid upang magsilbi, ay nakamasid sa kanila at hindi maitago ang halo-halong emosyon sa kanyang mga mata. Luis, alagaan mong mabuti si Charlotte, bilin ni Sherlyn. Ako na ang bahala sa mga bata. Opo, Ma'am. Hindi maalis ang tingin ni Luis kay Charlotte. Gusto mo ba ng tubig, Charlotte? Sure, tango ni Charlotte. Agad siyang inutusan ni Luis na kumuha ng isang basong tubig. Ilang sandali pa, dumating si Diana na may dalang 2 baso ng purified water. Inabot niya ang isa kay Charlotte. Wait, biglang singit ni Lupin, ibigay mo muna kay Sir Luis. Tiyak na nauuhaw din siya. Nanigas si Diana. Hindi na siya hinintay ni Lupin at kinuha na ang baso, saka iniabot iyon kay Luis. Ang isa pang baso ay ibinigay niya kay Charlotte. Napakunot ang noo ni Diana habang nakatingin kay Luis, tila may nais sabihin ngunit nag-aalinlangan. Miss Diana, humaharang ka sa view namin, sadyang sabi ni Lupin. Sorry, yumuko si Diana at dahan daw ang lumayo nang may pag-aatubili. Hindi yun pinansin ni Luis at agad niyang ininom ang tubig. Si Charlotte naman, hindi man lang tinikman ang tubig na dinala ni Diana dahil pinalitan na iyon ni Lupin ng palihim. Mabilis ang kilos niya at hindi napansin ng iba. Paglingon ni Sherlyn, nakita niyang umiinom ng tubig sina Charlotte at Luis, at may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Matapos ang sunod-sunod na opening acts, oras na para sa palabas ng misteryosong magician. Tuwang-tuwa ang mga bata at lumapit ng mas malapit sa entablado upang mas makita. Hindi maialis ni na Robbie at Ellie ang tingin sa magician na nasa gitna ng stage. Charlotte, kumain ka ng prutas, alok ni Luis. Napaka-considerate pa rin niya. Salamat, tinanggap ni Charlotte ang prutas. Sa hindi malamang dahilan, parang mas malakas kaysa dati ang alak ngayong gabi dahil nahihilo siya matapos uminom ng ilang baso lamang. Sir Luis, Miss Lindbergh. Lumapit ang isang maid dala ang utos ni Sherlyn. Gustong ipatoast ni Lady Sherlyn kay Dr. Felch. Oh, oo nga, nakalimutan ko siya. Mabilis tumayo si Luis, dala ang wine glass, at inalalayan si Charlotte. Nilagyan ng maid ng kalahating baso ng alak ang baso ni Charlotte. Sumunod si Charlotte kay Luis at nag-toast kay Dr. Felch. Masaya si Dr. Felch ngayong gabi at medyo may tama na rin. Umiinom siya ng alak na dala pa niya mula sa C-Nation dahil hindi niya gusto ang foreign liquor. Lumapit sina Charlotte at Luis at tinaas ang kanilang baso. Dr. Felch. Tumayo ang matanda. Hindi na kailangan iyan. Magkaibigan tayo, hindi ba? Kailangan ko pa rin po. Puno ng pasasalamat si Charlotte. Tahimik at mapayapa ang buhay ninyo sa bundok bago ako dumating. Dahil sa akin, kinailangan ninyong bumiyahe mula H-City patungong Erihal at ngayon sa F-Nation. Salamat po sa lahat ng tulong. Silly girl, wala iyon. Ngumiti si Dr. Felch. May utang na loob ako sa ama mo, kaya pinagbabayaran ko lang. Isa pa, masaya rin akong bumiyahe kasama ka. Oo nga, sumama lang kami dahil gusto rin namin, dagdag ni Haley ng masaya. Ako rin. Tinaas ni Sam ang kanyang wine glass. Dr. Felch, Sam, Haley, salamat sa lahat ng ginawa ninyo para kay Charlotte. Hindi ko makakalimutan ang sakripisyo ninyo, sabi ni Luis bilang fiancé ni Charlotte. Cheers! Cheers! Nag-toast sila at ininom ang alak ng isang bagsakan. Kahit masaya ang okasyon ngayon, huwag kayong uminom ng sobra, paalala ni Dr. Felch. Opo. Tumango si Charlotte at papauwi na sana sa kanilang mesa. Charlotte, Luis, sandali lang. Lumapit si Sherlyn hawak ang kanyang wine glass. Hindi ako nakasabay kanina. Ngayon naman, sabay tayong mag-toast para kay Dr. Felch. Charlotte, gusto ni Mommy sabihin na, mabilis na pagsasali ni Luis. Oh, sobra naman kayong magalang, Lady Sherlyn. Tinaas muli ni Dr. Felch ang kanyang baso. Matagal na rin akong nakatira dito, kaya ako dapat ang mag-toast sa inyo. Salamat sa inyong pag-asikaso. Muli, nagsilbing interpreter si Luis.
Magkaibigan tayo, kaya hindi na kailangan yan. Tawa ni Sherlon. Tara, sabay tayong uminom para mas ma-enjoy natin ang magic show. Habang nagsasalita siya, nilagyan ng maid ng alak ang mga baso nina Louis at Charlotte. Umiikot na ang ulo ni Charlotte, ngunit hindi niya pwedeng tanggihan ang toast kay Dr. Felch. Kaya nakisabay siya, nag-toast, at ininom ang alak ng buo. Mas lalo siyang nahilo pagkatapos at parang dalawang Dr. Felch na ang nakikita niya. Charlotte, okay ka lang ba? Hawak ni Louis sa braso niya, puno ng pag-aalala. Mukhang sobra na ang nainom niya. Dalhin mo na siya pabalik sa mesa at pakainin muna, sabi ni Sherlon na kunwari nag-aalala. Huwag mo na siyang painumin pa para makapanood siya ng palabas. Got it, Mom. Nalalayan ni Louis si Charlotte pabalik sa kanyang upuan. Hindi siya nilulubayan ng tingin ni Lupin at sinundan siya. Akala ko kanina nagpaplano si Sherlon na lasingin si Charlotte para magkaroon ng pagkakataon ang anak niya. Pero mukhang nagkamali ako, wala naman siyang intensyon. Masayang-masaya ang mga bata habang mas nagiging exciting ang magic show. Pagbalik ni Charlotte sa kanyang upuan, uminom siya ng tubig at bahagyang lumino ang kanyang ulirat. Si Louis naman ay patuloy pa ring umiinom at tila lasing na. Hindi niya mapigil ang titigan ng may pagnanasa si Charlotte. Maliban doon, normal naman ang lahat. Walang kakaibang nangyayari. Naisip ni Lupin kung nagiging paranoid lang ba siya, pero hindi niya kayang magpakampante. Umalis si Dr. Felch para magpahinga. Tumayo si Sherlon para ihatid siya. Agad na sumabay sina Charlotte at Louis. Ngunit tinanggihan sila ni Dr. Felch. Matanda na ako para magpuyat. Mag-enjoy kayo. Huwag ninyo akong alalahanin. Ako na ang babalik mag-isa sa kwarto para magpahinga. Hindi pwede iyon. Mahalaga kang bisita. Nang marinig ang pagsasali ni Louis, nag-utos si Sherlon. Louis, Charlotte, ihatid ninyong dalawa si Dr. Felch sa kanyang kwarto. Sure. Nalalayan ni Louis si Dr. Felch at sumunod si Charlotte. Mabuti na rin. Gusto ko nang bumalik para magpahinga. Bago pa man makasunod sina Lupin at ang dalawang bodyguard, biglang napasigaw ang isang maid. Oh, Miss Elisa, mag-ingat ka. Automatikong napatingin si Lupin. Inanyayahan ng magician si Ellie na umakyat sa stage. Nasa harap lang siya ng stage noon at tuwang-tuwa. Pinipigilan siya ng mga bodyguard, pero sobrang excited ng bata at umakyat pa rin. Kailangan siyang asikasuhin ni Lupin kaya iniutos niya sa dalawang bodyguard, samahan ninyo si Miss Lindbergh. Yes, mabilis silang sumunod at inabutan si Charlotte. Nang may hatid si Dr. Felch sa kanyang silid, pinaalalahanan nina Charlotte at Louis sina Hailey at Sam na alagaan ito bago bumalik sa hardin. Pagod na si Charlotte at gusto na talagang magpahinga. Si Louis naman ay parang nilalagnat at iritable. Kabanata 1205. Louis, babalik na ako sa kwarto ko para magpahinga, nagpasya si Charlotte. Dapat ikaw naman ang manatili at panoorin ang palabas. Kailangan ko rin magpahinga, wika ni Louis habang hinahaplos ang sarili. Hindi ko alam bakit pero medyo mainit ang pakiramdam ko. Sige, sabay na tayong umuwi. Nagbalik sila sa villa ng magkasama. Bago makapasok si Charlotte sa kanyang kwarto, hinarang siya ni Louis. Charlotte, kailangan kitang kausapin. Pag-usapan natin bukas. Hawak niya ang kanyang mga sentido, napagod na. Natakot akong mawala ng lakas ng loob bukas, aminado si Louis, na malungkot ang tinig. Ngayon na may lakas ako mula sa alak, gusto kong makipag-usap. Hindi niya kayang tanggihan ito si Charlotte, kaya pumayag siya. Sige, pasok ka na. Pumasok si Louis sa kanyang kwarto kasunod ni Charlotte. Ang dalawang female bodyguard niya ay susunod na rin, ngunit hinarang sila ng bodyguard ni Louis. Nais ng magkasintahan na mag-usap ng pribado. Hindi tama na nandito kayo, tama ba? Ngunit, nagkatinginan ng bodyguard ni Charlotte na nag-aalangan. Umalis na kayo, utos ni Charlotte. Opo, umalis ang mga bodyguard ayon sa utos. Matapos isara ang pinto, nagbuhos si Charlotte ng 2 baso ng tubig. Inabot niya ang isa kay Louis at umupo sa sofa para uminom ng kanya. Charlotte, wika ni Louis, na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Sa kanya sinabi ang kanyang totoong nararamdaman.
Alam mo ba kung gaano ako tuwang-tuwa nang pumayag kang pakasalan ako? Natupad na ang aking pangarap. Gaganapin ang ating kasal sa loob ng 8 araw. Luis, pinutol siya ni Charlotte. Kumunot ang noo at nagpatuloy, kung iyon ang nais mong sabihin, pwede mo namang sabihin sa ibang araw. Napagod na ako at gusto ko nang matulog. Napakalamig mo sa akin itong mga nakaraang araw, reklamo ni Luis na malungkot. Dahil ba darating na si Zachary? Pwede mo bang tigilan ang pagiging bata? Sumagot siya ng mainipin. Mula pa sa simula, naging tapat na ako sa iyo, na wala akong romantikong nararamdaman para sa iyo. Kung insistent kang pakasalan ako, pag-isipan mo ng mabuti. Opo, binalaan mo na ako at naiintindihan ko. Hindi maitago ni Luis ang kanyang sama ng loob. Pinilit kong lapitan ka. Akala ko maaantig ka sa pagsisikap ko, pero hindi ka kumilos. Sa halip, pakiramdam ko lumalayo ka sa akin. Habang nagsasalita, lalo siyang nagagalit. Charlotte, pakitapat mo sa akin. Mahal mo pa ba si Zachary? Babalikan mo ba siya? Sapat na. Ayaw nang marinig pa ni Charlotte. Hindi angkop ang gabi para sa ganitong usapan. Magpapatuloy tayo bukas. Ibinaba niya ang baso ng may lakas ng tunog. Kailangan kong matulog. Good night. Maliwanag ang utos na umalis. Pasensya na kung naging padalos-dalos ako. Kung naiinis kita, tanggapin mo ang paghingi ko ng paumanhin, agad na nagsabi si Luis. Bumalik siya sa kanyang takot. Bagamat may apoy sa katawan niya, hindi siya matapang na hawakan si Charlotte. Sana hindi ko naapektuhan ang iyong mood. Paalam, magkita tayo bukas. Handa nang umalis si Luis nang tumunog ang telepono sa coffee table. Lumabas sa caller ID na si Zachary ang tumatawag. Nagulat si Charlotte. Bakit tatawag sa akin si Zachary sa ganitong oras? Nang makita ang pangalan ng lalaki, sumabog ang galit ni Luis. Charlotte, pinapaalis mo ba ako para sagutin ang tawag niya? Hindi mo ba sinabi na naghiwalay na kayo at hindi na kayo magkakabalikan? Bakit siya tumatawag sa ganitong gabi? Luis, ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Tanong niya. Kakaiba ang kilos ni Luis ngayong gabi. Karaniwan, magalang siya. Lagi siyang mahinahon sa pakikipag-usap. Hindi siya kailanman pa bago-bago. Huwag mong kalimutan na ikaw ang aking fiancé, sigaw ni Luis. Ipinahayag mo ang ating kasal sa publiko. Hindi mo pwede itong gawin sa akin. Luis, lasing ka ba? Iginiit ni Charlotte habang iniikot ang mata. Hindi ba ako nanloko sa iyo? Bakit ka ganoon na nagagalit? Kung gayon, bakit siya tatawag sa iyo sa ganitong oras? Dapat tanungin mo siya, hindi ako. Wala akong alam, wika ni Charlotte. Ayaw na niyang pag-usapan pa ito. Sige, umalis ka na. Magpapatuloy tayo bukas. Sa halip na sumunod, sinagot ni Luis ang kanyang telepono. Ikaw, hello. Bago pa makapagsalita si Charlotte, lumabas na ang boses ni Zachary. Nagkunot ang noo si Charlotte at sininyasan si Luis bago sumagot, ano ito? Tonight, balak sana magsabi si Zachary ngunit biglang nagbago ang isip. Parang kakaiba ang boses mo. Ano ang nangyayari? Ihihinto ko na ang tawag kung wala kang sasabihin, wika ni Charlotte. Bago niya maputol ang tawag, tumalab si Luis, bakit ka nagmamadali? Natatakot ka ba na malalaman niyang magkasama tayo? Luis. Tinitigan niya ito, hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na sinabi niya iyon. Luis. Ang boses ni Zachary. Opo, ako ito. Galit na tumugon si Luis kay Charlotte. Zachary, fiancé ko na siya ngayon. Lumayo ka sa kanya. Pagkatapos ay pinutol niya ang tawag. Luis, alam mo ba ang ginawa mo? Sumabog na ang galit ni Charlotte. Kahit tumawag siya, tiyak tungkol iyon sa mga bata. Bakit mo ginawa iyon? Bakit hindi siya tumawag noong araw para pag-usapan ang mga bata? Bakit sa ganitong oras? Balik ni Luis. Bakit malamig ang trato mo sa akin nang malaman mong darating siya? Lasing ka na. Hindi na kita maintindihan, wika ni Charlotte. Umalis ka na ngayon. Nalungkot si Luis sa pagtrato sa kanya. Kasabay noon, kakaibang pagnanasa ang bumalot sa kanya, at labis ang pagka-frustrate. Bakit mo ako ginagawa ng pagmamadali na umalis? Hinawakan niya ang mga balikat niya, waring nasasaktan sa kanyang ginawa. Mahal na mahal kita, hindi mo ba nararamdaman? Luis,
Naputol ang sagot ni Charlotte nang subukan siya ni Luis na halikan. Nagpanik si Charlotte at sinubukang itulak siya, ngunit mas malakas si Luis at hindi niya siya mabitawan. Sa desperasyon, hinampas niya ito sa pisngi ng malakas. Sampal, nakatayo si Luis sa lugar. Galit na galit, umuto si Charlotte na palabasin siya sa kwarto. Umalis ka na, ngunit natigil ang kanyang boses nang makita ang dugo sa ilong ni Luis na dumudugo at natatamaan ang puting suit. Charlotte, pasensya na. Hindi ko alam ang nangyari. Baka dahil lang lasing ako, wika ni Luis habang nakayuko sa hiya. Babalik na siya nang marinig ang yabag sa labas. Dumating ang isang maid. Takpan ang ilong, huminto siya, waring naguguluhan. Linisin mo sa banyo, utos ni Charlotte. Humingi rin siya agad ng tawad. Pasensya na, hindi ko sinasadya iyon. Hindi ko siya hinampas ng malakas. Bakit ganoon kadali nagdugo ang ilong niya? Sige. Nagmadaling pumasok si Luis sa banyo. Ramdam ni Charlotte ang sakit ng ulo at bumagsak sa sofa, inilagay ang palad sa noo ng inis. Akala ko ay maayos na ang pagsang-ayon ko sa kanya. Hindi na ako muling iibig. Para lamang sa pamilya, lalo na para kay Danrick. Noon, tila magandang paraan para iwasan si Zachary. Ngayon ko lang naisip na may mga bagay na hindi pwedeng pilitin. Kahit buong mundo ay maniwala sa aking kasinungalingan, hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Hindi ko kayang magpanggap na gusto si Luis o maging malapit sa kanya. Hindi ko kayang magpakitang gilas sa kanya. Hindi ko kayang gawin. Sa inis, uhaw si Charlotte. Kinuha ang baso sa mesa at ininom ang tubig. Sa ikatlong baso lamang napawi ang kanyang uhaw. Pagod na pagod, dahan-daang nakatulog si Charlotte sa sofa. Sa banyo, binuhos ni Luis ang malamig na tubig sa kanyang mukha hanggang sa huminto ang pagdurugo ng ilong. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at dahan-daang nakabawi. Naalala ang kanyang mga nagawang aksyon, napahiya siya. Palagi akong maginoo. Ano ang nangyari ngayon? Bakit ako naging ganito katapang? Sinubukan ko pang samantalahin si Charlotte. Kakilakilabot iyon. Tahimik na pinagsabihan ni Luis ang kanyang sarili habang sinusubukang linisin ang kanyang damit ng may inis. Dugo ang mantsa sa kanyang puting suit. Kung lalabas siya sa kwarto ni Charlotte ngayon, tiyak na makikita ng mga maid ang dugo at sasabihin sa kanyang ina. Ako ang kaisa-isang anak niya, kaya pinapaboran niya ako ng sobra. Kung makita niya ako sa ganitong kalagayan, baka magalit siya at pagsabihan si Charlotte. Maaaring lumamig ang relasyon nila kung mangyari iyon. Dahil dito, nagmadaling nilinis ni Luis ang kanyang damit. Maingay ang agos ng tubig mula sa gripo, natabunan ang mga tunog sa labas, kaya hindi niya namalayan ang pumasok na taong hindi inaasahan. Tahimik na pumasok sa kwarto si Diana at isinara ang pinto. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita na mahimbing na natutulog si Charlotte. Tiningnan niya ng maingat ang banyo at sinigurong tumatakbo pa rin ang tubig bago lumapit sa sofa. Mabilis niyang ibinuhos ang pulbos sa isang baso at hinalo ng bahagya para matunaw bago ipakain kay Charlotte ang may halong gamot na tubig. Pagkatapos, hinila niya si Charlotte papasok sa closet at itinago doon. Sa parehong sandali, huminto ang tunog ng umaagos na tubig. Nagpanik si Diana, pinatay ang ilaw sa bedside table, naghubad, at humiga sa kama. Charlotte, hindi ko malinis ang dugo sa aking blazer. Ayos lang ba kung alisin ko na lang ito at shirt na lang ang suot? Tanong ni Luis habang lumalabas sa banyo. Huminto siya nang mapansin ang ilaw na patay na. Ang tanging liwanag ay mula sa dim emergency lights ng closet. Charlotte, naguguluhan si Luis. Bakit mo pinatay ang ilaw? Isang mababang tunog mula sa babae sa kama. Mukhang umuungol siya sa epekto ng alak. Ayos ka lang ba? Iniisip na lasing si Charlotte, maingat na lumapit si Luis sa kama. Bakit ka nakahiga? Masama ang pakiramdam mo ba? Hindi nagsalita si Diana. Natakot siyang makilala ni Luis kung magsasalita siya. Uminom na si Luis ng baso ng tubig kanina. Bakit gising pa rin siya? Galit na tinanong ni Luis. Hindi ko alam kung bakit nawalan ako ng kontrol kanina. Pasensya na. Patawarin mo ako. Hindi nagsalita ang babae sa kama, bahagyang umikot, inilantad ang mahabang mga binti at kalahati ng kanyang perky butt. Halata na nais niyang akitin si Luis.
Huminto si Luis nang makita ang mahabang binti. Biglang nagliyab ang apoy sa loob niya at naramdaman ang paggising sa kanyang katawan. Ngunit mabilis siyang lumingon at pinaalalahanan ang sarili. Hindi mo pwede ito, Luis. Ano ba ang nangyayari sa akin ngayon? Parang may uod sa katawan ko na nagpapasiklab ng pagnanasa. Huling bakas ng katinuan niya ang pumihil sa kanya para hindi pagsamantalahan si Charlotte. Mahal ko si Charlotte, kaya hindi ko pwedeng samantalahin siya habang hindi maayos ang pakiramdam. Charlotte, kailangan ko nang umalis. Tatawagan ko si Lupin para alagaan ka. Habang siya'y aalis, isang kamay ang sumulpot mula sa ilalim ng kumot at hinawakan ang kanya. Charlotte, nagulat si Luis. Bago siya makagawa ng anumang aksyon, hinila siya sa kama, at may malambot na bagay na nagpisil sa kanyang labi. Kasabay nito, isang pares ng payat at makinis na mga kamay ang sumilip sa ilalim ng kanyang damit at naglibot sa buong katawan. Lumaki ang mata ni Luis sa hindi makapaniwala, nanginginig ang katawan. Umaapoy ang kanyang pagnanasa at kinuha ang buong pagkatao niya. Hindi na niya mapigilan ang kanyang kagustuhan. Hindi na rasyonal, idiniin niya ang babae sa ilalim niya at binuhusan ng ligaw at masidhing halik. Samantala, mahimbing na natutulog si Charlotte sa loob ng closet, walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Marahas na yumanig ang kama habang ang lalaki at babae ay nagsasagawa ng masidhing pagtatalik, walang kamalay-malay sa babaeng nakatago sa closet. Habang sumasapit ang rurok si Luis, paulit-ulit niyang dinaramdam, "Charlotte, mahal kita." Luha ang pamatak sa mata ni Diana, ngunit kinagat niya ang labi at pinigilan ang kanyang pag-iyak. Matagal ko nang hinintay na maging babae ni Luis. Hindi ko pwedeng sayangin ang aking pagsisikap. Sa labas ng kwarto, patungo si Lupin sa kwarto ni Charlotte nang masalubong niya ang dalawang female bodyguard. "Bakit kayo nandito? Nasaan si Miss Lindbergh?" "Nasa kwarto siya," sagot nila. "Mag-isa ba siya? Natutulog ba?" Nag-aalala si Lupin. "Nasa loob din si Sir Luis. Hindi namin alam kung umalis na ba siya," sagot ng bodyguard. "Ano?" Tumaas ang kilay ni Lupin. "Hindi ko ba inutusan kayo na manatili kay Miss Lindbergh sa lahat ng oras? Kailangan niya ng kasama dahil marami siyang nainom na alak. Kasama namin siya hanggang sinabi ni Sir Luis na gusto niyang makipag-usap ng pribado. Una gusto naming pumasok, ngunit sinabi ni Miss Lindbergh na iwanan muna sila," paliwanag ng isang bodyguard. "Kahit ganoon, hindi kayo dapat lumayo. Paano kung may mangyari? Dapat nakabantay kayo sa labas ng kwarto," sigaw ni Lupin. "Iyon din ang iniisip namin. Ngunit papakasalan na ni Miss Lindbergh si Sir Luis, kaya hindi tama na nakabantay sa labas. Tigilan mo na ang walang kwentang paliwanag." "Opo." Tumakbo si Lupin pataas ng hagdan para makita si Charlotte. Biglang may malakas na dagandong sa labas. Natigil siya sandali bago nagmadaling tumungo sa bintana upang makita ang nangyayari. Makapal na usok ang umusad mula sa entablado, at apoy ang nagliyab. Sumigaw ang mga maid at nagpanik. "Ano ang nangyari?" tanong ng bodyguard. Marahil may nakapasok na assassins, hula ni Lupin habang pinagmasdan ang sitwasyon. "Bumantong hininga, inyong bantayan ang kwarto ni Miss Lindbergh. Huwag lumayo, ako ang mag-check sa mga bata." "Opo." Bagamat narating na niya ang koridor sa ikalawang palapag, agad siyang bumaliktad at bumaba ng hagdan. Alam niya kung gaano kamahal ni Charlotte ang mga bata, kaya magiging trahedya kung masaktan sila. Parehong bodyguard ay naroon sa labas ng kwarto ni Charlotte na nakabantay. Dahil sa mahusay na soundproofing ng kwarto at sa kaguluhan at pagsabog sa labas, hindi nila narinig ang anumang tunog sa loob. Sa oras na iyon, wala nang katinuan si Luis, kumikilos na parang hayop sa ilalim ng pagnanasa. Sa labas, nagniningning ang paputok sa kalangitan. Tumalon at sumigaw ang mga bata sa tuwa sa tanawing iyon. Masaya rin ang mga maid at si Sherlyn habang nag-e-enjoy sa paputok. Pagdating sa hardin, napagtanto ni Lupin na ang malakas na pagsabog ay mula sa paputok. Nilikha ng magician ang usok at apoy para sa suspense. Sa umpisa, medyo natakot ang mga bata at maid, ngunit nagalak ng malaman na sorpresa lamang iyon. Huminga ng maluwag si Lupin habang nakatingin sa paputok. Maganda ang paputok, ngunit may kaunting pangamba sa kanyang puso.
Lupin. Tinawag siya ng isang male bodyguard at nagsabi ng seryoso, may nakapasok na assassin sa manor. Protektahan ang mga bata. Ano? Namula ang mukha ni Lupin sa takot. Agad niyang tinawagan si Morgan at iniutos na bantayan ang mga bata. Walang dapat mangyari sa kanila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Patuloy ang pagtatanghal ng magician sa entablado, kasabay ng makinang na paputok sa kalangitan. Nagmadali sina Lupin at ang kanyang team na female bodyguard patungo sa harap ng entablado. Pinrotektahan nila ang mga bata at nakabantay ng mataas ang alerto. Sa kabutihang palad, nakatayo pa rin ang 5 bata sa harap ng entablado, abala pa rin sa magic show. Kasama rin nila si Sherlon, nakikipag-usap at tumatawa ng masaya. Para bang wala siyang kamalayan sa nangyayari sa labas. Pinagmasdan ni Lupin si Sherlon at nawala ang kanyang hinala nang makita niyang nakatuon ang atensyon nito sa mga bata at sa magic performance. Sa katunayan, nakaramdam siya ng bahagyang hiya sa kanyang pagdududa. Kahit may nakapasok man na tao, tiyak na isang assassin mula sa Airy Hall. Hindi kasali si Lady Sherlon. Kahit sobra siyang protective at impatient, wala namang masama sa kanya. Habang nagaganap ang kaguluhan sa labas, magkadikit pa rin ang 2 tao sa kwarto, nalulunod sa kaligayahan. Samantala, mahimbing na natutulog si Charlotte sa loob ng closet. Hindi alam ng 2 female bodyguard na nakabantay sa pintuan ang nangyayari sa loob ng kwarto. Matapos ang ingay ng mga paputok sa kalangitan, natabunan ang lahat ng tunog mula sa loob. Casual na tumingin si Sherlon sa direksyon ng kwarto sa taas, at ngumiti ng bahagya. Tiyak na nagawa na ni Luis at Charlotte. Hindi niya alam na napahamak ni Diana ang kanyang plano. Dahan-daang hamupa ang paputok sa gabi habang natatapos ang magic show. Bago umalis sa entablado, masayang nagbigay ng autographs ang magician sa mga bata, kumuha ng litrato kasama sila, at nagturo ng simpleng tricks. Malamig na ang gabi, at inaantok na ang mga bata. Lumuhod si Sherlon sa taas ng mga bata at ngumiti, tanong niya, nag-enjoy ba kayo ngayon? Oo, sigaw ng mga bata ng sabay-sabay. Masaya ako na nagbunga ang aking pagsisikap, sabi niya na may ngiti. Late na, matulog na tayo. Opo, sumagot sila ng masunurin. Inutusan ni Lupin sina Morgan at ang iba pang female bodyguard na samahan ang mga bata pabalik sa kanilang kwarto. Nag-aayos ng hardin ang mga maid, at iniimpake ng magician troupe ang kanilang props sa entablado, handa nang umalis. Maayos ang lahat. Samantala, nag-iikot si Gordon at ang kanyang mga tauhan sa paligid upang hanapin ang mga nakapasok sa manor habang abala sina Lupin at Morgan sa mga bata. Dahil dito, walang nakakaalam ng nangyayari sa kwarto. Matapos matulog ang mga bata, bumalik si Sherlon sa kanyang kwarto. Pagkatapos alisin ang mabigat na coat, nagtanong ng impatient, kumusta? Tapos na ba? Opo, nakita naming pumasok si Sir Louis sa kwarto ni Miss Lindbergh. 2 oras na sila roon, sagot ng isang maid habang pinipigil ng iba ang kanilang mga tawa. Nakakatuwa ang batang iyon. Karaniwan siyang mabait, pero binigyan ko siya ng liquid courage ngayon. Masaya ako, siguradong magaganap ang kasal. Baka magkaroon pa ako ng apo. Congratulations in advance, Lady Sherlon. Sabik na sabi ng mga maid. Salamat sa inyo, sabi ni Sherlon ng magalang. Masaya siya ngayon. Lady Sherlon, ihahanda namin ang mainit na paliguan. Tinulungan ng mga maid si Sherlon maghubad para sa gabi, sabay kwento tungkol sa nangyari kay Louis at Charlotte. Habang mas marami siyang naririnig, mas nagiging proud siya. Magandang desisyon ang ginawa ko. Ngunit biglang naalala niya si Diana at nagtanong, nasaan si Diana? Abala si Diana sa entablado kanina, pagkatapos hindi na namin alam saan siya nagpunta, sagot ng maid. Baka bumalik sa kwarto niya para magpahinga. Akala niya hindi ko alam ang nangyayari. Pang-aasar ni Sherlon. Nagalit lang siya na makita sina Louis at Charlotte na magkasama. Si Sir Louis ay kaakit-akit, sa loob at labas. Bata pa siya, kaya hindi nakapagtataka na may gusto sa kanya si Diana, sabi ng maid na may maliit na ngiti. Oh, gustong-gusto niya.
Taas noo ni Sherlon, na punong-puno ng paghamak. Ang anak ko ay maharlika. Walang babae ang karapat-dapat sa kanya. Kabanata 1210. Siyempre, sumang-ayon ng matindi ang maid. Sa totoo lang, hindi ko rin inisip na karapat-dapat si Charlotte sa kanya noon, sabi ni Sherlon na may halo-halong emosyon. Pagkatapos ng lahat, diborsyado siya at may mga anak mula sa nakaraang asawa. Paano siya karapat-dapat maging asawa ni Louis? Tama, dagdag ng isa sa mga maid na may paghuhusga. Bukod pa rito, 2 taon na siyang nakatatanda kaysa kay Sir Louis, kung tama ang pagkakaalala ko. Medyo nagagalit ako tuwing naiisip ko ito, sabi ni Sherlon na may bahagyang inis. Nakipagtalo ako noon sa asawa ko tungkol dito pero tama siya. Kung iisipin ang kapangyarihan at impluwensya ng pamilya Lindbergh, anong halaga kung dati na siyang may asawa at may mga anak? Sa katotohanan, madaling makahanap si Louis ng iba pang kababaihan kung magsawa siya kay Charlotte. Ngunit imposibleng makahanap siya ng tulad niya, magandang babae, mula sa magandang pamilya at may sariling talento. Tama iyon, sang-ayon ang mga maid. Kahit na, dahil mahal siya ni Louis, hindi ko hahadlangan, sabi ni Sherlon at huminga. Anak ko lamang siya, gusto kong maging masaya siya. Talagang maalaga si Lady Sherlon kay Sir Louis, sabi ng maid. Tigilan niyo na ang kwentuhan at magmadali. Pagkatapos nito, tiyaking may nakabantay sa kwarto ni Charlotte. Sabihin sa akin bago sila magising. Naiintindihan namin, sagot ng mga maid ng masunurin. Habang abala ang ina sa pagpaplano, mahimbing nang natutulog si Louis. Ito ang una niyang karanasan. Sa hating gabi, napagod siya at nakatulog. Si Diana ay nakayakap sa kanya, bumubuhos ng halik sa natutulog na mukha, at nabighani sa kanya. Nais niyang maging isa sa kanya magpakailanman. Ngunit alam niyang hindi pa ang tamang oras. Pilit na bumangon mula sa kama, nagbihis, tahimik na lumapit sa closet at hinila ang walang malay na si Charlotte palabas. Hinubadan siya at inilapag sa kama katabi ni Louis. Masakit ang kanyang puso makita ang lalaki na minamahal niya kasama ang ibang babae. Kasabay nito, namutla siya sa galit kay Charlotte. Ngunit alam niyang masisira ang plano kung kikilos siya ng padalos-dalos. Hindi siya tumigil sa paglagay kay Charlotte sa kompromiso na posisyon. Mas lalo pa, kinurot niya ang dibdib at hita nito, nag-iwan ng maliliit na pasa sa maselan na balat. Pagkatapos, itinapon ang kumot sa kanilang mga katawan ni Louis. 4:00 ng umaga, tahimik ang mundo. Wala pang gising sa manor. Tahimik na lumabas si Diana mula sa kwarto at bumalik sa maid's room sa unang palapag. Pumipintig ang puso niya sa tuwa. Pagdating niya sa kwarto, may maid na nagising para magbanyo ang nakakita sa kanya. Nagtanong casual, Diana, saan ka galing? Bakit late ka nang bumalik? Nasa hardin ako buong oras, sagot ni Diana ng maayos, na may bahagyang lungkot sa mukha. Napansin mo ba ako? Ha? Oh, okay, sagot ng maid na antok pa at bumalik sa pagtulog. Huminga ng maluwag si Diana at dahan daw ang pumasok sa banyo para maligo. Nang makita ang mga love marks na iniwan ni Louis sa balat, naalala ang tamis ng karanasan kaninang gabi at nakaramdam ng kaligayahan. Matapos maligo, papalapit ng humiga si Diana ng may maid na dumating at tinawag sila, gumising. Magigising na si Lady Sherlon. Ako ang mag-aalaga sa kanya, voluntaryo si Diana. Kayo ay magpahinga. Hindi kami makatulog muli. May malaking mangyayari ngayon, kaya kailangan naming lahat doon, sabi ng isa pang maid. Kung maayos ang lahat, maaaring may gantimpala kami mula kay Lady Sherlon. Wow! Sige, gumising na, sabik na sabi ng iba pang maid. Nawala ang antok, agad silang nagpunta sa banyo para maghanda. Lubog ang puso ni Diana. Ngunit alam niyang hindi pa ang tamang oras. Kailangan niyang maging matiisin. Ako muna ang mag-aalaga kay Lady Sherlon. Maghanda kayo. Nagmadali si Diana sa kwarto ni Sherlon. Pagpasok niya, nakaupo na ang Duchess sa dressing table, nag-aayos ng makeup at buhok. Nagmadali si Diana at lumapit, Auntie Sherlon, ako ang gagawa. Saan ka galing kagabi? Tanong ni Sherlon nang may punto.